Magkano ang family income requirement para makapag-hire kayo ng caregiver katulad ng upcoming na home care worker immigration pilot? Sagot ito sa inyong katanungan, guys. Qualified ba kayo para maging employer ng caregiver? Sabi ng iba, nasa 150,000 Canadian dollars daw. May nagsasabi naman 100,000 Canadian dollars. At ano yung LICO, Low Income Cutoff? Yan ang ating topic ngayon, guys. Kaya stay tuned sa ating video. Hello and welcome back. Sa Ate Menchie po ito and muli another topic about Canada. Kung interesado kayo sa ganitong mga paksa, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Live. At you can also join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga supportive na channel members. Thank you kay Nanette Lapira, Thriving Mom Advisor, kay Marilu Kuasay, Nani Maria Amaya, Marilyn Macalintal Calderon, Jennifer Palanas, Josefina Peruelo, Jen C, kay Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Jumento, kay Nympha at Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Now let's go to our topic, guys. Siya nga pala, iba yung ating venue ngayon. Anyway, subok lang. Medyo mas madilim-dilim yata. But anyway, muli po, another topic. And this time, ito yung madalas yung itanong sa akin. Marami nang nagtanong. At ngayon, bigyan natin ng kasagutan. Ano nga ba ang enough na family income para makapag-hire ng nanny or caregiver para sa inyong anak, sa inyong small children, or sa elderly na mga parents or grandparents. Guys, ang impormasyon na ito ay mga general information only sapagkat si Ate Menchie po ay hindi isang immigration professional, kaya take this as just additional information for you na pwede po ninyong pagbatayan, pagbasehan. Pwede rin kayong mag-inquire po sa inyong mga kilalang consultants para ma-verify ninyo ang mga impormasyon na ito. Isa ito sa requirement ng upcoming na programa at bubuksan na po this coming March 31 ang Home Care Worker Immigration Pilot. March 31, guys, is for workers inside Canada. Okay? Yung mga applicants outside Canada, wala pa po kayong petsa. Kaya kung meron pa kayong mga inaasikaso, abot pa siguro kayo, no? Ang family income po ay one of the requirements for you to hire a caregiver, a nanny, or a carer for the elderly. Pag nag-search ka online at lalabas yung old PR pathway ng caregiver, the home child care and home support worker, ay lilitaw po doon mayroong nasusulat. Ang sabi dito, families or individual with a gross annual income of $150,000 or less, seeking to hire a foreign caregiver to provide child care in their home to a child under 13 years of age, also qualify for processing fee exemption. Ayun, so may exemption daw po, something doon sa application fee. But though, nagri-ring agad sa atin yung 150,000 Canadian dollars annual income. Ayun. So, ibig sabihin, posible na 150,000 nga ang required income. Ano po? Ang sabi din, guys, dito sa website ng nakalipas na program, na nakalipas na pilot, financial stability is a requirement. Service Canada will assess the financial ability of employer by using LICO, Low Income Cutoff, produced by Statistics Canada. Ayun. Ano po ba yung LICO? Ang LICO po ay isang chart, listahan ng minimum na income ng isang pamilya for many applications. Ginagamit yan para sa mga social services. Ginagamit din yan sa ilang pang mga immigration programs katulad ng pag-i-sponsor ng inyong parents and grandparents. Categorized ito kung rural or urban ang isang lugar. At ito ang minimum na amount na gastos ng isang pamilya depende sa laki o number of persons in a family. Ito ay ginagamit din sa parents and grandparents sponsorship program. Halimbawa ay ilan ang miyembro ng pamilya mo, magkano ang income na dapat ay meron ka
para tustusan ang number of member ng families ninyo. For example na lamang, halimbawa po, meron kang 2 anak, tapos kayong mag-asawa, 4. 4 people yan, no? So, 4 people, at nandiyan nakalagay kung magkano ang income supposed to be na sapat panggastos ninyo. Ngayon, kung mag-i-sponsor ka, madadagdagan. So, you have to add how many number of people na ini-sponsoran mo. Halimbawa, nanay at tatay mo, ini-sponsoran mo. So, 2 additional persons. So, yung 4 magiging 6. 6. So, i-assess po ng immigration yung amount na enough not only for 4 people, but for 6 people kasi mag-i-sponsor ka ng 2 pa. Ayun. Yan ay doon sa Parents and Grandparents Program. Ngayon, paano naman sa pag-hire ng nanny? Pag-hire ng caregiver. Yun. Okay, so ngayon, pag-hire naman ng house help, nanny, caregiver for elderly at iba pa. Paano magagamitin yung LICO? Ayan. Halos ganun din guys. Halimbawa, meron ka ring yung basic na. Sa isang Filipino household, usually mayroong nanay, tatay, at saka ang inyong 2 anak. At halimbawa, yung 2 bata ang paaalagaan ninyo. So, 4 kayo. Yan, 4. Magkano ang LICO, ang low income cutoff ninyo, for 4 family members? Let's say, nakatira kayo sa Toronto. Metropolis. No? Ang sabi po sa classification, yung pinakang malaking number of population ay at least 500,000 population in one area. Ang Toronto po ay merong mahigit 4 million na population. So, doon siya classified sa pinakadulo. Magkano ang supposed to be ay income mo to support your 4-member household? Sang-ayon po dito ay 54,594. Okay? So, meron kayong 54,594 Canadian dollars for the 4 of you na panggastos nyo sa buong taon. Okay. So, anong gagawin natin? Idadagdag po natin magkano ang additional na gastos nyo kung mag-hire kayo ng isang caregiver. Yun. So, kukumputin natin guys ngayon, magkano ba yung sweldo ng isang nanny? Yan. Magkano ang sweldo ng nanny? Magkano bang pinapasweldo sa nanny? Depende po yun sa, sa experience ng nanny. No? So, maybe kung padating pa lang dito from outside Canada, wala pa siyang masyadong experience sa Canada, let's say, bigyan natin siya ng a little bit above the minimum. Magkano ang minimum sa Ontario? Minimum po sa Ontario is $17.20 per hour. Gawin natin $20 per hour. Okay, let's say $20 per hour na sweldo ng isang nanny. Rough estimate lang guys ito ho, rough estimate. Hindi po eksaktong-eksakto. Maybe ang Service Canada or ang Immigration Canada will have their own computation, but somehow napipicture natin kung paano natin kukumputin at ihahanda yung ating financial requirement. Okay, let's say $20 per hour ang sweldo sa isang nanny. I-times mo yan sa 8 oras, halimbawa 8. Magiging $160 per day. Sa isang buwan, aabutin ng $3,520. Kwentahin mo ng isang taon, magkano yun? Times 12. 42,240. Yun po ang sweldo ng nanny in 1 year. Kung pasusweldohin nyo siya ng $20 sa isang oras. Baka magreklamo yung mga aplikante. No. Compute lang po natin ito as in para lang magkaroon tayo ng bird's eye view. Okay? Yun. So, total. Idagdag natin yung inyong 54,594. Idagdag ninyo yung 42,240. So, matotal 96,834. I remember sa isang live stream ko, merong nag-guess ng 96,000. Siguro, kinompute niya yan for Toronto nga. Kasi 96,000 guys, Sabi rin ng isa ko pong kausap na immigration consultant ay 120,000 daw po ang dapat ihanda ng isang employer. Bakit? Dapat po ay magkaroon pa ng surplus or higit
huwag pong deficit. At narito ang ating sample computation. Halimbawa, ang inyong family income ay $120,000 per year. Ang low income cutoff ng 4 katao ay 54,547. Guys, ito ay 2022 LICO. Kung meron kayong makikita na mas recent, 2024, yun po ang inyong gamitin. Now, caregiver salary na ating kinuwenta, umabot ng 42,240. Pagsamahin natin ang total, 96,834. Ngayon, isubtract natin guys, yung LICO at saka ang caregiver na sweldo na 96,834 sa inyong income na 120,000 Canadian dollars. At yan po ang lumilitaw. Meron pa kayo guys na surplus na mahigit 23,000. Guys, kailangan may surplus. Kung deficit, yan po ay posibleng dahilan para hindi ma-approve ang inyong application. Yun, nagkakaroon ng linaw guys kung magkano ba ang kailangan talagang ihanda. Isang requirement dito guys ay isasubmit ang inyong notice of assessment. Pero guys, wala pa po yung guidelines ng home care worker pilot, hinihintay pa natin. So dyan natin higit na makikita kung ano talaga ang mga requirement. So ano-ano po yung family income na included rito? The income of the husband, the wife, at kung halimbawa yung inyong paalagaan ay isang pensyonado, meron din siyang tinatanggap na pension, then isama rin po yun. And then if you have other income na declared, katulad ng inyong business. So whatever na lumabas po sa inyong notice of assessment, at mag-compute kayo ng para sa inyong sariling pamilya at malaman ninyo kung kayo ay most likely will be qualified to hire a nanny or a caregiver for elderly. Yun ang ating impormasyon guys. Kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon, please subscribe to my channel, Menches Philican Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menches Philican Life. You can join and be a member of this channel. Thank you po sa aking mga channel members. Thank you kay Nanette Lapira, Thriving Mom Advisor kay Marilu Kuasay, Nani Maria Amaya, Marilyn Macalintal Calderon, Jennifer Palanas, Josefina Peruelo, Jen C, kay Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, Corazon Binene, Joy Gabriel Channel X, Marjo Jumento, kay Nympha at Marciano. Salamat po sa inyong support sa aking channel. At yun na muna guys. Thank you very much for watching. Si Ate Menchi po ito. Maraming salamat. Hanggang susunod na video. Bye!